Hi guys, for today's video, it's me, your Ate Jen. So, ito yung kasaysayan ng Berhen. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nakalagay. Ang original na imahe ng Berhen ng Turumbay, isang larawan na nakakwadro, 9x11 oil painting na daladala ng isang misyonaryo na naglalakbay na nakasakay sa kasko sa lawa ng Laguna nang abuti ng isang malakas na unos ang sasakyan sa lawa. Ang imahe ay napatapon sa tubig at ito'y unang nakita ng mga mangingisda ng araw ng Biyernes at ito'y sumasalunga sa agos at alon ng tubig. Ito'y naging mailap sa mga mangingisda na nagtangkang ito'y damputin sapagkat lumulubog sa tubig. O yun, diba sabi ko sa inyo, may nakakita sa kanya pero hindi siya nagpapakuha. May ilang mangingisda na naging mapalad na mahuli ang imahe sa kanilang lambat sapagkat ang nakalarawan ay Berhen ng Hapis. Minabuti nila na dalhin ito sa alinmang simbahan na tanaw sa lawa. Nang sila'y namangka na patungo sa isang bayan, nakaramdam sila ng malaking hirap sa pagsasagwan ng kanilang bangka sapagkat pasalungat sila sa ihip ng hangin at sa agos at alon ng tubig. Naisip nilang hindi kaloob ng imahe na siya'y dalhin sa bayang iyon. Ganon din ang kanilang naramdaman sa iba pang bayan. Muling nagbago sila ng patutunguhang bayan na may simbahan ding tanaw mula sa lawa. Nang sila'y namamangka na, agad naramdaman nila ang nagbabago ang ihip ng hangin at agos at alon ng tubig, kaya't natiyak nila na ang simbahan ng bayang ito ang siyang nais ng imahe na pagdalhan sa kanya hanggang sila'y makarating sa pundohan ng mga bangka sa tabi ng ilog. Palibhasa'y magtatakip silim na kanilang ang imahe sa isang malapad na bato at sila'y nagbalik sa kinabukasan, araw ng linggo. Hindi pa halos nagbubukang liwayway ay dumating sa pundohan ang ilang kababaihan at nakita nila ang imahe na nakapatong sa malapad na bato sa gitna ng pagkamangha nila dahil sa ang imahe ay hindi man lamang nabasa sa magdamag na pag-ulan. Kanilang tinangkang damputin itong imahe ng Berhen ng Hapis, subalit hindi man lamang nila makayanang maiangat sa batong kinalalagyan. So ayun yung sinasabi ko sa inyo. Ang kababalaghang ito ay agad na ibinalita sa pari. Palibhasa'y araw ng linggo, kaagad natipon niya ang mga mga sakristan at mga kantor at nagtungo sila sa pondohan ng mga bangka upang kaunin ang nasabing imahe. Bilang panalangin, kanilang inawitan ang mga litanya ng mga santo habang sila'y lumalakad. Nang sila'y makarating sa lugar na ito, lumapit ang pare na si Padre Miguel Soriano sa imahe at magalang na ito'y hinawakan upang damputin at sinabayan ng mga tao sa pagsayaw at pag-awit. Anong himala at maagaan na naiangat at nabuhat ang imahe, kaya't sa tuwa ay lalong nagsigawan at nag-awitan, nagluluksuhan at nagpalakpakan ang mga tao. Nang sinabi ay magsiawit tayo sa Berhen, magpuri sa Berhen, masaya tayo sa Berhen, at ito'y buong pagsasayang dinala sa simbahan. Isa pa ring himala na ang araw na ito ay mismong kapistahan ng Berhen ng Hapis sa buong simbahang Katoliko sa daigdig. Ito ang kauna-unahang turumba sa karangalan ng Berhen ng Hapis. Palibhasa ay nakakwadrong imahe ang Berhen ay maliit para ipagkaprosesyon
ipinahanap ng Kagawad Obispo sa Espanya ang tunay na imahe ng Birhen na Hapis at ito'y nakilala doon sa pangalang Nuestra Señora de las Antiguas. Ito ngayon ang siyang dinadala sa prosesyon at pinipintuho dito sa Pakil. So, ayun yung kasaysayan ng Birhen. Ang Birhen Nuestra Señora de las Antiguas. Baby! Say hi, hi. Hi ka sa camera. Hi! Papagalingin na po ang anak ko. Papagalingin na po ninyo ang aking mga baby. Tara na. Bye-bye! Bye-bye! So, kami ay uuwi na. So, ito ang aking ayan, nilalagyan nila ng flowers. Come na. So, ito, matagal na rin yan dyan. Tsaka yan. Basta yan, hindi nila, yan, yung bintanang yan, hindi nila talaga yung binabago. So, ganun talaga ang itsura pa rin niya. So,